Welcome back ulit dito sa aming channel at ngayong araw syempre mag-unbox ulit tayo ng Transformers. Pero konting recap lang kung bakit ulit tayo nag-unbox ng Transformers figures. Kasi ngayong 2024 ang 40th anniversary ng Transformers. So naisipan ko na isang way para i-celebrate yun ay bubuksan ko na yung mga Transformers figures na naipon over the years. At ayun, so yung mga unang nabuksan this year ay yung mga collaborative figures. Si Ultimate Expanse, si Tyrannocon Rex with JP93, si Dilophoconn with JP12 kung tama yung tanda ko. Tapos ngayon naman nasa kalahati na tayo ng fossilizers. Yung sa unang set ng fossilizers ay sila Paleotrex and Vertebrake. Tapos yung sumunod na set naman si Wingfinger and Dracodon. At para sa episode ngayon, si Ractanite naman. At ito hindi na ito i-unbox kasi nasa labas na siya ng box. Nakuha ko dati ito si Skelivore sa Shopee namin na order yata ito. Originally, nakabundle siya kay Megatron dun sa Netflix version yata yun. Pero nung time na yun, gusto ko lang kasi kumpleto yung mga fossilizers. Tapos sakto, meron binebenta siya lang. Kaya na-order na namin siya. So yung sa episode ngayon, dalawang Predacon ulit. Kasi sa unang set, dalawang Predacon, si Paleotrex and Vertebrake. Sunod na set, Maximals naman, si Wingfinger at si Dracodon. So balik Predacons ngayon. At ito. So yung harap ng box, ito. Sa isang side, yung artwork ng War for Cybertron Trilogy, yung sa Kingdom. Sa likod ng box. Ayan, medyo na-UP na yung box kasi matagal na sa storage ng mga fossilizers. Ayan, yung mga product shots. Tapos ito, magkadugtong yung sa isang side tsaka yung front ng box, yung artwork ng character. Teka. Yan, si Ractanite Robot Mode and yung kanyang alt mode. Yung sa top, Malikabok. Yan yung symbol ng faction niya sa Predacons. And ito yung code, WFC K15. And sa bottom ng box, yan, barcode and ibang nakasulat. At buksan na natin. Yan, so ito na yung figure sa labas ng box. At syempre may kasama siyang instructions at yung leaflet ng kung ano ng messages na hindi ko binabasa simula dati. Tapos, syempre check natin yung free na collectible card kung sino ang kuha ngayon. Wow! Akala ko may maduduplicate ng mga card eh. So yung ARC, naka-alt mode. Hulaan ko siguro yung robot mode niya. Hindi! Mali ako! Akala ko yung robot mode din nasa loob. So Decepticon version. Kasi may Decepticon logo. Tapos nagka-clash yung ARC. Yung ARC ba yun? Hindi ko alam kung ano yung lore niyan. Kung bakit ganun. Ang alam ko rival ng ARC yung Nemesis. Pero hindi ko lang kung bakit yun. Check ko na lang sa internet kung bakit ganun. So ito, unahin ko na dito kasi ito yung lagi kong nalilimutan. May extra parts sa likod. Ayan, bago pa siya malimutan, inuna ko na. At ano pa ba? Okay na. Yan. So natanggal na siya sa kanyang packaging. At ito na itsura ng mismong figure, robot mode. So isa siyang Predacon, so kaya pula mata niya. Parang mukha siyang kalaban. Villain. Bad guy. And maganda yung scalp. Oh, mayroon pa pala dito ang elastic na part. Siguro kasi may articulation para hindi masyadong nagalaw sa box. And okay. Hindi ko napansinin.
Ito nga yung sinasabi ko kanina, parang maganda yung pagka-design nito. Gusto ko kayo. Tapos, wala siya talagang kamay. Ganun ba? Para tuloy naalala ko yung sa Beast Wars, yung si Ironhide. Meron ako rin dati nagko-combine din yung kay Magna Boss. Parang mukhang paara yung kamay niya din. So, ito yung nasa instructions. Hindi, mas maganda. I-check ka na yun. Para sigurado. So, yan nga. Pag alt mode, pwedeng dyan nakalagay yung tail. Para siyang lance. Kung sa Monster Hunter, yan lance. Ito yung malaking shield kunyari. So, subukan natin siya i-transform sa alt mode niya. So, yung sa unang step, ibababa yung parang visor. Ayan. So, ito yung siguro battle mask niya. Ganda rin naman yung design. Tapos, alisin yung tail. At itong limbs dito. So, katulad ng ibang fossilizers. Medyo parts former. Ano ba yung term na yun? Parts former. Before mo siya ma-transform, kailangan tanggalin ibang parts at i-reattach sa ibang part. Tulad nito. Tama naman yata. And ifo-fold pa. Medyo nakakalito yun. Di bale, kung sala may mali naman, babalikan ko na lang mamaya. Okay, detach to. And yung skull. At, okay. Yung buong katawan. Okay, wala yung upper and lower half. Tapos ito. Swing dito. Okay. Tapos yung tail, i-attach na dito. Teka, anong direction ba niya? Ganito muna. Tapos, connect dito. Ayan. And ito. Teka. Dapat pala naka-fold ito. Medyo maikpit. Yan. Teka, ba't masyado mataas? Okay. Tapos, ito namang skull. Okay. So, may ano to? Ito ba yung pinaka-weapon niya sa bibig? Or kinakapitan ng weapon? Or blasters. Hindi ko alam. Blast effects. Okay, dito naman. Skull. Okay na ba? Parang yun na nga yata. Teka, na-adjust pa ba ito? Yan yata yung alt mode niya. Ayan, so yung alt mode pala niya ay skeleton ng Strachosaurus, kung tama. Tama, gabigas. Kasi na-assume ko ka Triceratops siya kasi yun parang pinamadalingan. Pero hindi siya Triceratops. Ayan. So, ito, maganda naman yung kanyang alt mode, yung skeleton ito. Hindi ko alam kung may mistransformation ba, pero parang kamukha naman. At transform na natin siya sa kanyang alt mode. Ang next naman,
gagawin na natin yung kanyang form bilang fossilizer talaga, yung nagiging weapons and or armor. So ang unang step, alisin ulit yung skull niya at yung legs sa harap. Tapos kailangan straighten itong support niya. Teka, zoom in kong konti para mas kita. Sige pa. Tapos itong rib cage tatanggalin ulit at i-rotate yung head, tama ba? Tapos ito pa rin, hindi na-fold kanina pero okay lang naman. Yan yun nga ba, para may iba pang steps na gagawin. And tatanggalin yung hind legs. Tapos yung pinaka ano ba to? Sa lower part tatanggalin naman itong tail, tanggalin ko lang ngayon. Ayan. Tapos fold sa loob ulit. Natin so ito yung skull, yung parang rib cage ba ito, yung sa pelvis ba yan? Hindi ko na alam yung mga skeleton parts. Scratch area, front legs, tail and hind legs. So ayan, tapos na yung pag-disassemble mo na sa kanya. So pwede nang gawin yung okay, malaking hammer ulit. So ito. And ito. Hindi. Ito ba? Connect. Yan. Tapos kukuha ng isang hind legs. Tama. Tama ba? Lalagay sa loob. Okay. So ito para maging handle mamaya. Tapos ito. Straighten yung mga joints na yun. And i-connect dito sa paa. At ayun. Yun yung parang pinaka-hammer. Pwede po ba i-rotate? Or kailangan pa ba? Ayan. Okay, para mas maganda kung hindi naka-rotate para hindi nagbe-bend. Ayan. Buka na ng hammer kahit paano. Yung mga hammer sa Monster Hunter, parang ganun. Tapos ano pa ibang pwedeng gawin? Yun yung pinaka-basic eh. Taga, kuha tayo ng model ulit. Dahil nasa labas naman itong si Earthrise Optimus Prime. Siya muna ulit yung gawin nating model. Kasi nandito sa instruction si Huffer. Yung bagong version yan. Yung mga minibots ko kasi ay yung mga mas lumang version. Wala ka nang nasa instructions na yun. Kaya ito muna, siya muna ang placeholder. Zoom out. Yan. Okay naman. Hindi. Sasabihin ko pala, hindi kasing flimsy ng
ano, ni wing finger, pag weapon si wing finger. Hindi man siya flimsy, kaya lang kasi, teka, parang mas okay kung dito. Tapos, yung kabilang kamay, kaya niya mag-assist ba? Teka, para hindi natutumba yung hammer. Ayan. Oh. Kakasabi ko lang eh. Okay lang yun. Ayan. So, yan isang pwedeng gawin sa parts ni Ractonite. Isang malaking hammer. And yung ibang pwedeng gawin naman, testingin din natin. So, yung skull, ito. Tatanggalin yung dalawang horn sa taas. Okay. At i-connect dito sa ilalim. At dalawa yung kailangan, kaya yung malaking hammer, i-disassemble muna natin ulit. Yan. Tama naman, di ba? Kailangan ko sa pen sarili ko. Tapos, ito, yung crotch area. Connect ulit. And kukuha ng isa pang front leg. Kaya pala ay mag-match nung sa reference. Ganun pala dapat. Ayan. Baliktad pa rin ginawa ko kanina. Ayan. Tapos, pag na-assemble na yung... Teka, ba't parang hindi, wag yata. Kailangan ulit ng edge weapon shine siguro. Pwede siyang gawing parang attachment sa back. Oh, mukhang naman yung masikip sa likod. Tapos ayun, ito medyo mahirap i-insert kanina dito. Baliktad. Wait lang, hindi pala kita sa screen. Ayan. Tapos yung skull gagawin namang shield. Parang medyo mahirap insert din. Pero dapat nagmamatch naman to. Oh, teka. Na-detach yung upper part. Pwedeng dito na lang. Kung di kasya dun sa forearm. Ayan, ganyan na lang. Tapos ito, ipa-fold ulit sa loob. Ito ba i-detach? Hindi. Teka. Hiwalay pa pala yung teka. Ganito muna. And yung tail.
ko-connect yung tail dito sa part na to. Yan, tapos yung kabilang leg dito naman sa loob. Tapos ipo-fold. So, meron siyang malaking weapon dito and may parang shoulder armor dito. Tapos may backpack pa na may extra, siguro pwedeng parang blasters yun sa ibabaw. And may shield. So, ito isa pang configuration na pwedeng gawin. Parang, kaya si Ractonite yung may pinakamaraming official na nasa instructions ng mga configuration ng weapons and armor. Pangalawa na ito, may pangatlo pa. Teka, subukan natin gawin ulit. Yung pangatlong configuration. So, ito yung mga parts kanina. Paghihiwalin ko lang muna ulit. Okay. Tapos, alisin ko muna itong leg. Tapos, fold na ulit. Tapos, yung sa skull, yung mga horns kanina na kinabit dito sa legs, sa feet, tatanggalin ulit. So, maganda siguro pag hiwa-hiwalin ko na rin ibang parts. Kailangan ba ito? Teka, check ko muna. Ito muna. Sa skull, kailangan tanggalin to. Tapos, dito, ikakabit. Galing nga, nabibili ba? Ang dami nilang in-include sa instructions na configurations nitong si Ractonite. Yung sa iba kasi, kaya maraming gumagawa ng mga iba't ibang fan mode kasi wala man sa instructions. So, imagination lang lang ginamit nila. Marami na nakita magandang mga design. Iba ginagawa rin inspiration. May pakita ka isa. Yung sa combination ng previous na mga na-unbox na characters. Tapos, ito. Ko-connect dito. So, magiging parang bludgeoning weapon or blunt weapon. Ito. Malaking panghampas sa kalaban. Ang tanong kung mabibit-bit pa ni Optimus ito mamaya. Okay, itong skull naman i-connect dito. Hindi. Ayun. So, dito pala ito gagamitin. Yung nasa loob ng bibig niya. Kailangan ng isang leg. Ayan, pag nalunok nyo na. Para kasi nalunok na. Ika-connect dito. So, itong configuration nga lang na ito, hindi lahat ng parts ang nagamit. Gumawa lang ng dalawang weapon. Medyo napuno na pala yung card kanina. Nalimutan ko mag-delete ng files. So, ito yung itsura ng dalawang weapon. Ayan. Parang blunt weapon na may counting spikes yung isa. At yung isa naman parang lance. Ayan. Parang okay naman yung itsura. Yun nga lang sa configuration na to. Teka, check ko kasi sa instructions kung may gagawin pa dun sa mga natirang parts. Pero wala. So, yun lang. Yun lang yung parang kakaiba dito. Kasi sa mga previous na configuration, parang bawat part ginamit. Dito, sa pangatlo, hindi nagamit ang iba. Tinitingnan ko kung pwede may gawing combination pa eh. Kaya lang,
Siguro sa ibang video or picture, lalay ko lang kung may makita akong pwedeng gawin. Nalimutan ko pala kanina sa intro. Kasi nga 'di ba, nung natapos yung unang set ng fossilizers, si Paleotrex and Vertebrake, ginawan ko ng combination, yung kinopya ko yung isang design sa internet. Tapos ganun din kay Wingfinger and Dracodon. Pero nang natapos na silang apat, nalimutan akong i-post sa pictures or sa video yung combination nilang apat. So ito na yun tayo. Kukunin ko lang. Ayan, so mukha siyang ewan. Parang centaur. Ayan, may nakita kasi kung combination ni Paleotrex and Wingfinger sa internet. So medyo kinopya ko yung nakita ko sa Google Images. Tapos dinagdag ko lang si Vertebrake sa likod at si Dracodon. Ginawa kong parang weapon ulit. At tinanag yung itsura nila. Parang skeleton na centaur. Gawan ko na lang ng siguro YouTube shorts. Tapos i-upload ko na lang din dito sa channel or sa Instagram sa ibang araw. Nalimutan ko kasing gawa ng video yun. Sisingit ko na lang yun. And so dahil itong si Skelivore naman, same lang din naman to na nakakling wrap to. Ayan, so ito kasi same mold lang ni Paleotrex. Kaya yung transformation niya same lang din. Pinagkaiba lang yung colors niya. Pero yung faction niya Predacon din. Predacon. Ayan. So tanggalin natin sa cardboard. Ayan. So, ayan nga. Same lang siya ng transformation ni Paleotrex. Kaya, hindi ko na ilalagay yung transformation niya dito dahil para lang naman. Pwede nyo lang i-check yung video. Lalagyan ko ng link na lang dito. So, ito na yung alt mode ni Skelivore. Yung skeleton ng T-Rex. Katulad nga lang din ni Paleotrex pero purple ang color niya. At medyo translucent or transclearant. Transclearant. Hindi mo tatang word din. Ayun. Kung may mistransformation, ibig sabihin, hindi ko sinunod yung sinabi ko kanina na panoorin lang yung transformation video sa channel. Hindi ko pinanood. Ayan. Ginawa ko lang yung natandaan ko na transformation ng last time. Parang tama naman yata. So yan, dahil ito na yung alt mode niya, pwede na rin gawin. Skip ko na lang yung weapons and armor mode niya kasi same lang naman ng kay Paleotrex. Susubukan ko lang gawin yung combination ni Ractonite. Teka, nasa ngayon ay hawak pa ni Optimus Prime yung ibang parts. At ito pa yung iba. Susubukan kong gawan ng combination tong dalawa. At ito na. Ito na yung nakita kong isa sa mga posibleng combination ni Ractonite and Skelivore. Bali, yung ginawa ko kanina, nag-search ako sa Google Images ng combination ni Ractonite and Paleotrex kasi si Paleotrex nga yung original naman na mold. So, sigurado mas maraming gumawa ng combination nun at ginaya ko na lang at minodify ng konti. Kasi pag nag-search ako ng Ractonite and Skelivore, baka wala masyadong combination nun or uploaded images. So yung mas common na lang, Ractonite and Paleotrex. At ito yung isa sa mga posibleng combination na pwedeng gawin. Maraming nabas na result kanina. Pero ito muna yung pinili ko. Hindi ko muna ginamit ibang combination. Maganda naman. Ito kasi, dinagdag ko lang dito. Ito lang natirang parts kanina. Yung sa nakita ko na picture. Wala to dito. Dinagdag ko na lang. Para lang lahat ng parts nakakabit. At ayan, so tatapusin ko muna dito yung video. Thank you sa panonood. And kung mabot kayo hanggang sa part na to,
Thank you sa panonood. At kung nagustuhan nyo yung video, hit like and subscribe. Kung hindi naman, okay lang din kahit di kayo mag-subscribe or mag-like. Wala namang pilitan. Bye-bye!